Praise God. Good morning po. Good morning. Pwede niyo po bang batiin ang inyong mga nasa kaliwat kanan? Partner! Yung may energy naman, parang wala po. Sabi mo sa katabi mo, partner! Bless ako at nandito ka ngayon. Sa kabila po, sabi mo, partner! Merry Christmas! Praise God. Pwede po bang bumati kayo ng 3 tao na katabi ninyo? Sabi mo, partner, Merry Christmas! Praise God. Wow, mga naka-red and green. Praise God. So later, celebrate po natin ang ating Christmas party. But for today, tayo po muna dumako sa salita ng Diyos. Let us declare our calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Praise God. We also have our culture. Atin pong ideklara, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ, and I am not extreme. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. So thank you, Lord. At malapit na po ang Pasko. So maybe some of us talagang busy-busy ng mag-pack ng regalo, ng ipapamigay. Praise God. But I believe in our month or in our celebration of the Christmas season, mayroon pong kadahilanan ang Pasko. Amen? Sino po dito or who among you here knows the value or the meaning of Christmas? Alam niyo po, hello, andyan po ba kayo? Alam niyo po ba yung Christmas? Bakit po tayo, kasi bigayan niya ng regalo, mapepera ang mga tao pag Christmas, tama po ba? But today, as we talk about the word of the Lord, our topic is entitled, The Essence of Christmas. Amen? Malalaman natin o aalamin natin, ipapaalam ng Panginoon kung bakit po ba mayroong Christmas o talaga bang yung Christmas season lang ng bigayan, season lang ng abutan ng regalo o ito yung panahon na namamasko lang tayo. Pero for what purpose? Bakit po ba natin sineselebrate ang Christmas? So as we open our Bible in the book of Matthew chapter 1 verse 18 to 19, pwede po bang basahin natin ng sabay-sabay? This is how the birth of Jesus the Messiah came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph. But before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. So, from this verse po, ito po yung portion ng story na isa sa malaking palaisipan sa tao na hindi natin inaakala na paano ba or sino ba ang Messiah? Kasi bago po maipanganak si Jesus during that time, alam na nila in the Old Testament, may balita na sila na may darating na tagapagligtas, na may darating na Messiah. Pero, who would have thought, walang may alam kung paano po dadating ang Messiah during that season or that generation. Pero in the book of Matthew chapter 1, hindi po planado ng tao kung paano dadating si Jesus sa mundo. Yet, it has been prophesied and predicted in the Old Testament. Ibig sabihin, talagang alam nila na may dadating na tagapagligtas. Pero hindi nila alam kung paano. In the human perspective, it was something unexpected to happen. Okay? Tatanungin ko po kayo, sino po dito yung mahilig po magplano? Amen? Yung bang sa maghapon, okay, maliligo ako, papasok ako sa trabaho, tapos kakausapin ko si ganto, pupunta ako sa ganyan, bibili ako ng ganto, tapos uuwi ako. Tama po ba? Sino po dito mahilig magplano? Can I see your hands? Taas nga po ang kamay. Yung bang gusto mo, planado, lahat? Ay, wala. Ano lang tayo, kung ano mangyari, come what may. Gano'n po ba? Okay. Some of us, gusto natin na alam natin yung nangyayari sa buhay natin. Can I hear an amen? Amen?
Some of us, ang ating mga pangarap nung bata pa lang tayo, pagka-graduate ko, tutulong ako sa magulang ko. At the age of 25, mag-aasawa, 28, mag-aanak, 30. Tama po ba? We have plans. Meron tayong mga plano na in our lives, kapag may plano ka, gusto mo nangyayari. Tama po ba? Amen? Sino po dito yung nagplano pero ayaw niyang mangyari yung pinlano niya? Parang wala naman po, di ba? Kasi ikaw yung nag-isip nun. Ikaw yung nagbuhos ng oras to make that plan. Yung iba nga po sa atin, probably, ngayon pa lamang, December, may plano ka na for the next year. Tama? Ay, January, pupunta ako sa Hong Kong. Wow, may plano ka na. March, pupuntahan ko yung lola ko, bibisitahin ko sila, magbibigay ako ng regalo kasi birthday ng lola ko. We have plans. Tama po ba? Tama? Meron tayong kanya-kanyang plano. Gusto natin, lagi tayong may plano. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, partner, may plano ka ba? Anong sagot? Parang wala Okay? Gusto natin, bago tayo kumilos sa isang araw, sa isang sitwasyon, lagi tayong may nakaplano. Pero mostly, I'm very sure, tingin po kayo sa akin, marami po sa mga plano natin, ni isa doon, walang nangyayari. Meron po ba? Na ang tagal mong nagplano, ang tagal mong pinag-isipan, pero biglang dumating yung point, Lord, pinlano ko to bakit ganito? Parang walang umaayon sa plano ko, walang umaayon sa mga naiisip ko. Napakadami pong pangyayari in the whole 2025. I know and I believe. Marami tayong pinag-pray sa Lord. January 2025, Lord, ito yung pangarap ko for the whole 2025. Ito yung plano ko. But right now, in December 2025, my question is this, lahat ba ng pinlano mo nangyari? Hello? Lahat po ba may nasa katuparan? I don't know, some of you, hindi mo in-expect, pero isa sa mga nangyari sa buhay mo, probably yung iba po, nawala ng trabaho. Di nila in-expect, talaga mawawalan po ng trabaho. Hindi mo in-expect, biglang dadalahin ka pala sa ibang lugar o ibang trabaho, ibang opportunity. We do not know, pero hindi mo pinlano. It happens in your life. Maari po, in the whole 2025, you have plans, pero hindi mo ina-expect, something will happen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Planado ba yan na katabi mo? Probably no. Tama po ba? Marami po sa buhay natin na pilit nating pinaplano, pero minsan dumadating sa pagkakataon, plano ka ng plano, pero hindi nangyayari ang mga pinaplano mo. Can I hear an amen? Tama po ba? For sure, may mga nagplano po, ito po yung madalas yung bang gagawa kayo ng group chat, tapos lalabas kayong magkakaibigan, lahat kayo trentahin na. Tama po ba? Hindi kayo nagkikita-kita, laging nare-rebook or nare-reschedule yung mga plano ninyo. Hanggang sa naging drawing na lang. Hello? I know some of you can relate. So, again, balik po tayo. As we go back to this passage, yung pagkabuhay po ni Jesus, yung pagkapanganak po kay Jesus, no one was expecting it to be like that. Wala pong may alam kung paano mabubuhay si Jesus sa mundo. In the book of Matthew, di nila alam Hindi alam ni Mary and ni Joseph na sila yung gagamitin ng Panginoon to deliver the Messiah. Okay? Though they were expecting it, alam nila in the Old Testament, bilanggit na magkakaroon o magsisend ng Panginoon ng tagapagligtas. Pero iba yung thinking ng mga tao Siguro po kung tayo yung nasa panahon na yon, nakabalita, darating yung tagapagligtas. Siguro po bongga yung iniisip nating revelation kung sino yung Messiah, kung sino yung tagapagligtas. Maaari siguro na yung pagdating ng Messiah talagang umiilaw ang buong mundo pagkapanganak niya. Tama po ba? Hello, are you there? Amen? So, marami po sa atin, we are expecting in those season. Pero, let me tell you this, church, tingin po kayo sa akin. Jesus came here on earth more than 2,000 years ago on a normal day. Amen? On a normal day, dumating si Jesus. Unexpected. Wala pong nag-expect na dadating si Jesus.
bigla siyang iluluwal sa sabsaban. No, ang expected po siguro ng tao noon talagang grande. May sumasalubong na mga camel sa kanyang pagdating. Tama po ba? Pero in the life of Jesus, si Jesus po ay nabuhay o dineliver sa mundo more than 2,000 years ago on a normal day na hindi na ine-expect ng bawat isa. Amen? Ano pa ibig sabihin nun? May mga bagay na hindi po tayo ina-expect on a normal perspective. Pero hindi mo alam, yung mga unexpected happening sa buhay mo, yun ang gagamitin ng Panginoon para pagpalain ka. Amen? Yun ang gagamitin ni Lord. Just imagine, balikan nga po natin yung verse kanina, yung Matthew 1 verse 18. Imagine Mary in a normal day. Balikan po natin yung verse kanina. Ano pong sabi doon? In Matthew 1 verse 18, this is how the birth of Jesus Messiah came about. His mother Mary was pledged. Sabi nyo nga po, pledge. Ibig sabihin, nakasumpa po si Mary kay Joseph na sila po ay magpapakasal, to be married. So it's a normal day for Mary. Probably si Mary po no, naghahanda na ng isusuot niya. Si Mary, naghahanda na ng ihahanda niya sa bisita niya o kaya nagpapaganda siya ng kanyang katawan, ng kanyang buhok, kung ano susuotin niya. It's a normal day for Mary. Pero imagine, maaring in our generation, si Mary and Joseph po, busy lang sila na naglilingkod sa Lord. Simpleng Sunday. Hanggang sa one day, biglang may dumating na anghel sa harap ni Mary at sinabing, ikaw ang magde-deliver sa Messiah. Probably hindi po nila na-anticipate na ganun lalabas ang Messiah. Pero ang bottom line po, in the normal day of Mary and Joseph, parehas po silang naglilingkod sa Panginoon. Amen? At sa paglilingkod na yon, mayroon pong pag-ibig. Noong nagsisimula pa lang po si Mary and Joseph, nandun po sila sa point na sila ay nagkakaunawan na. Probably in our generation, ito pong season ng verse na ito, kung i-imagine natin, ito yung talagang excited na sila kasi ikakasal na sila eh. Tama po ba? Ito yun eh. Ito yung season na yun na talagang they are dating na until one day, they will be one. So planado na sa kanila, they have plans of marriage. May plano po sila, kitang-kita po verse 18, balikan po natin. Sabi, Mary was pledged to be married to Joseph. Ibig sabihin po, may plano. May plano. Siguro nung panahon pong ito, nangangarap na si Mary and Joseph. Nangangarap na sila na, sige, pagkakasal natin, we will build a family, we will enjoy our time together. Pagkatapos ng pamilya, magkakaanak tayo, tapos yung anak natin, mapasukin natin sa ganito. For sure, may plans po si Mary and Joseph. Pero ano po nangyari? Matthew 1 verse 18 hanggang 19, Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. Ang nangyari po, in this verse, nalaman ni Mary na siya po ay buntis. Andyan pa po ba kayo? Amen. Nalaman ni Mary na siya po ay buntis. Pero, eto po yan. Nung sinabi niya kay Joseph, Joseph, buntis ako. Siguro po kung ikaw si Joseph, tama po ba mga lalaki sa perspective niyo, di pa nga tayo kay nakakasal. Paano ka nabuntis? Sinong gumawa niya? Diba? Tama po? You might be mad to Mary. Pero in verse 18, sinabi po doon ni Mary, sabi po doon, di ba? His mother Mary was pledged, but she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Nabuntis po siya because of the Holy Spirit. Pero alam niyo po, naging reaksyon ni Joseph, her husband was faithful to the law. Yung law po, yung salita ng Diyos, mahal niya ang Panginoon. And yet, did not want to expose her to public disgrace. Kasi po, nung panahon na yon, kapag ikaw po ay pledged to marry, halimbawa, engaged ka na, you need to purify yourself to your coming husband. Kasi that's your gift, your holiness, your purity. Okay? At sa nangyari po kay Mary, nabuntis siya nang hindi pa siya kinakasal kay Joseph. Ang ginawa po ni Joseph, dahil mahal niya si Mary, mahal niya ang Panginoon, ang plano niya, he wants to divorce Mary nang walang nakakaalam kasi ayaw niyang machismis si Mary.
Basahin nga po natin sa Tagalog, verse 18. Ganito ang nangyari nung pinanganak si Jesus Christ. Nakatakda ng magpakasal ang nanay niyang si Mary kay Joseph. Pero bago pa sila magsama, nalamang buntis si Mary dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Verse 19. Mabuting tao si Joseph at ayaw niyang mapahiya si Mary. So binalak niyang hiwalayan si Mary ng palihim. Imagine, yung dalawa po, si Mary and Joseph, they already have plans to settle. Kasi ikakasal na sila, ibig sabihin may plano na po sila para sa kanilang dalawa. Tama po ba? May plano na to establish, may plano na to build a family. May plano na sila, may mga pangarap na sila para sa kanilang relasyon. Pero nung nalaman ni Mary, hindi pa sila kasal, sinabi niya, Joseph, buntis ako. Hindi pa sila nagsasama, hindi pa sila kasal. Ano po kayang mararamdaman ni Joseph? Ano po kayang mararamdaman sa tingin ninyo? Ano? Disappointed. Nagsiselos. Selos agad. Di pa alam kung sino. Di ba? Depressed siguro. Hala, sino? Akala ko ba ikakasal na tayo? Maybe that is the feeling of Joseph. He is depressed, frustrated, malungkot, embarrassed. Bakit? Kasi may plano na sila eh. May plano na sila ni Mary. Panghabang buhay na yung plano nila. Tapos biglang may papasok na senaryo na hindi mo inaasahan. Come on. During that time in their culture, kapag po ang magkasintahan ay magkasama na into marriage, pag nabalita po na umalis ka, kahihiyan po yun sa kanila. Imagine, yung buhay po ni Mary and ni Joseph, bago po mabuntis si Mary, they have plans. May mga pangako sila sa isa't isa. May mga pangarap sila. Nakaplano na lahat, pero in just one scenario, unexpected scenario, bigla pong nagbago ang buhay nila. Minsan ganyan po tayo eh. Lord, pinlano ko naman ang lahat ah. Lord, ginawa ko naman. Nakapatas po lahat sa utak ko. Ito yung mangyayari. Pero minsan, dumadating po ako sa sitwasyon na parang, Lord, di ko na alam yung gagawin kasi alam ko ganito talaga yung mangyayari. Pero bakit hindi ganon? Nangyari na po ba yun sa inyo? Naplanado mo na lahat. Pero minsan, may iaalaw ang Diyos sa buhay mo na dumaan na isang sitwasyon para dumating tayo sa punto na hindi natin alam ang gagawin natin. Amen? It happens. Even Joseph, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Have you ever been into that kind of situation? Lord, ito yung panalangin ko for 2025. Pero hindi to kasama sa plano ko. Hindi kasama sa plano ko ang bumili ng sasakyan. Hindi kasama sa plano ko ang pag-aralin ng kapatid ko. Probably that happens to you. Lord, hindi kasama sa plano ko ang matenga ng ilang buwan at hindi makapagtrabaho. Hello? Magpapasko na pero feeling mo lahat ng plano mo for 2025 ay nasisira. Sometimes it happens. At mostly, hindi mo ine-expect ang mangyayari sa'yo. Ano po ba yung mga pangyayari na hindi mo ine-expect for the year 2025? Maaari magkakaroon ng problema sa pamilya mo. You're not expecting that. Sinimulan nyo ang 2025 na ang ganda, harmonious yung family na nasimulan mo, pero during the time of 2025, something happens, unexpected. Marami pong mga sitwasyon sa buhay natin na nangyayari, pero sometimes nakaplano na at pag dumating yung isang sitwasyon, nanghihina tayo kasi nagkakaroon ng problema. Minsan dahil wala sa plano mo, in short, hindi mo gusto yung nangyayari sa buhay mo, para bang ayaw mo nang ipagpatuloy yung buhay. May nakaset ka na sa isipan mo, pero minsan napapatanong ka, Lord, where are you bringing me? Parang hindi ito yung prayer ko. Lord, parang hindi ito yung gusto ko. Ito naman yung natapos ko eh. Pero bakit ito yung nangyayari sa akin? Hello? Right now, church, let me encourage you with this passage. You don't have to understand the plan. You have to trust God for His purpose. Ulitin ko po, you don't have to understand the plan to trust God has a purpose.
Hindi natin kailangang maintindihan yung plano. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, maiintindihan natin yung plano ng Diyos para sa atin. Amen? Yes, may plano tayo. Plano natin yung alam natin lahat yon. Pero sometimes, iaalaw tayo ng Diyos na dumaan sa moments ng buhay natin. Why? Because God's plan will always prevail. Amen? Na Lord, magtitiwala ako na nilagay mo ako dito, dumadaan ako sa ganitong sitwasyon. All I have to do is to trust your greater purpose. Amen? Kapatid, kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon na sitwasyon, maganda o hindi maganda, all you have to do is to trust the greater purpose. Amen? Alam niyo po, pag hindi maganda yung nangyayari sa buhay niyo, o hindi maganda yung plano na nangyayari sa'yo, there is a greater purpose. Greater, not great, greater. Ibig sabihin, maganda na yung plano mo eh. Maganda naman yung plano mo, maganda naman yung panalangin mo. Pero pag kumilos ang Panginoon, there is something greater in your plans. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on. As the Lord says in Proverbs 19 verse 21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Next slide po. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Alam mo kapatid, ang dami nating plano. Amen? Ang dami nating plano for the year 2025. Maaring yung iba po sa inyo, ang plano ninyo mag-ibang bansa. Pero hanggang ngayon, nandito ka pa rin. May tinuturo sa iyo ang Panginoon. Maaring ang panalangin mo, you want to start a business. Pero hanggang ngayon, nandun ka pa rin sa trabaho mo. Kapatid, many are the plans in a person's heart. Pero palaging ang plano ng Panginoon ang magaganap sa buhay mo. Amen? Not our will, pero palagi yung gusto ni Lord. So ano ngayon, kung dumaan na ako sa point na gano'n, kung nandun na tayo na sa kalagayan, same with Mary and Joseph. Hindi nila alam eh, they have plans, pero kinilusan ni Lord. Hindi nila alam kung ano yung gagawin na nila. Lord, wala to sa plano ko eh. Lord, wala sa plano ko to, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Lord, hindi ko plano na madala mo ako sa lugar na to. Hindi ko plano na makapagtrabaho sa lugar na to. Hindi ko plano na dito mo ako madala. Lord, wala to sa plano ko. Hindi ito yung pinag-pray ko. Let me ask you this, church. Are we going to trust ourselves? Nasabi mo, Lord, hindi, sige, kakayanin ko na lang to. Or are we going to trust the purpose of God in our lives? Amen? Tuloy po natin. Ano po nangyari? Yung plano po ni Joseph is, ano po? Ano yung plano po ni Joseph? Divorce. Okay? Hihiwalayan niya ng palihim si Mary. Pero balikan po natin yung verse 20. 1:18 to 20. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Joseph, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Basahin nga po natin. Sinabi nito sa kanya, Joseph, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Ano po nangyari? Si Joseph po, he has decided, sige, iwanan ko na lang si Mary ng palihim para hindi siya mapahiya. Kasi nabuntis siya eh. Pero, verse 20, habang pinag-iisipan, siguro si Joseph, talaga namang problema siya eh. Lord, may plano na kami. Ang ganda ng pangarap namin ni Mary for our future. Ang ganda ng naiisip namin para sa isa't isa, para sa pamilya namin. Probably yun yung iniisip po ni Joseph during the time. Pero, in that situation, nangusap si Lord. Sabi ng anghel sa kanya, Joseph, anak ni David, huwag kang matakot. Sabihin mo sa katabi mo, partner, huwag kang matakot. Do not be afraid. Sa mga panahon na hindi natin alam ang gagawin, church, God will reveal Himself to us and will say to you, anak, do not be afraid. Amen? Do not be afraid. Lord, wala to sa plano ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabi ng Panginoon, do not be afraid. Ako ang naglagay niyan. Sabi niya po, sabi nung anghel, huwag kang matakot.
Kasi yung bata na yon, the Holy Spirit did it. In other words, kung i-rephrase po natin yan, anak, huwag kang matakot kasi ako may gawa nun. Amen? May mga pagkakataon na sasabi natin, Lord, wala to sa plano ko. Di ko alam ang gagawin ko. The answer is, huwag kang matakot. Amen? Kasi may ginagawa ang Diyos. Ituloy po natin, verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang purpose ng Diyos. Sa mga panahon na hindi natin maintindihan ang sitwasyon, hindi natin maintindihan yung nangyayari sa buhay natin, God will reveal His greater purpose in our life. Bakit? Dahil ililigtas niya sa kasalanan ang mga kababayan niya. Amen? Hindi ka matatakot. Bakit? Kasi ipapaalala sa'yo ng Diyos. Ipapakita sa'yo, i-remind sa'yo ni Lord na, anak, kaya ka dumaan dyan, hindi para ma-shaken up yung pananampalataya mo at mawala sa akin. Hindi para guluhin lahat ng mga plano mo. Hindi para guluhin ko kung ano yung mga nahiisip mo. Nag-i-intervene ako sa'yo, kaya hindi ka dapat matakot kasi bakit? May greater purpose ako sa buhay mo. Amen? Sabi ng anghel, because He will save His people from their sins. Hindi mo kailangan matakot. Bakit? Because ililigtas ka ng Panginoon. Whatever it is that you are going through right now, there is always a purpose. Laging may dahilan. Laging may purpose ang Panginoon. Even sa pain na Lord, ang sakit, di ko talaga kaya to. Even sa pain na pinagdadaanan mo, there is always a purpose. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maiintindihan natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon maganda sa pakiramdam mo ang mga plano mo. But we have to understand, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Amen? Why? Because Lord, your thoughts are always higher than my thoughts. Your ways are always higher than my ways. Na Lord, yung plano ko, higit pa ang plano mo. At kung may mga pagkakataon, tingin po kayo sa akin. Kung may mga pagkakataon na Lord, nag-i-intervene ka. At madalas, lahat ng ginagawa mo, Lord, hindi ko gusto. This is the message. God often interrupts our plans with His purpose. Ulitin ko po, nandyan po ba sa slide? God often interrupts our plans with His purpose. Madalas, ginugulo ng Panginoon ang mga plano mo para maipakita niya kung ano yung plano niya sa buhay mo. Amen? Kaya pala, Lord, kaya pala hindi umayon sa kagustuhan ko, kaya pala nagulo yung patas ng mga plano ko. Why? Because God wants to interrupt your plans para pumasok yung mga plano niya sa buhay mo. Amen? Planado mo na eh. But if God will really want to show you the purpose, His purpose in your life, i-interrupt niya yan. Guguluhin niya ang patas. We may not understand it. Minsan tatanungin natin, Lord, ayaw mo ba ako maging masaya? Wow. Lord, talaga bang ito na yung nangyayari sa buhay ko? Parang hindi mo ako mahal. Ito yung ikakaligaya ko, Lord eh. Ito yung gusto ko, pero bakit hindi mo ako dito dalahin? Church, the Lord knows the best. It may be good for you. Maaring maganda ito para sa paningin mo. It may be the best in your perspective. Sa pananaw mo, ito na yung pinakamaganda. Pero palaging alam ng Panginoon kung ano yung pinakamabuti para sa'yo. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on. Most of the times, God will allow you to be in the position. Yung position na wala ka nang makapitan. Yung position na wala ka nang maugnayan. Lord, hindi ko na alam ang gagawin. Church, hanggat inaalam mo ang lahat, hanggat alam mo ang lahat, little did we know, nagdi-drift away, lumalayo tayo lalo sa gusto at plano ng Diyos sa ating mga buhay. And sometimes, the only best way is to interrupt your plans
so that you can fully see what God is doing in your life. Alam niyo po, sa sobrang busy natin, sa pagkilos ng mga plano, hindi na natin minsan napapansin po yung nasa paligid natin eh. Because we are busy, tayo po kapag busy, I know, nakafocus po tayo sa pinagkakabisihan natin. Amen? Na para bang ayaw mo nang magpagalaw. Teka lang. Ay, mamaya. Wait lang, may ginagawa ako. Ako po, ganun po ako eh. Kapag busy ako, na may ginagawa ako, gaganyanin ko po si Jairus. Wait lang. Gaganyan. Para ayaw ko po Kapag busy tayo, we are too much focused dun sa pinagkakabisihan natin. At minsan, dahil sobrang busy natin, sometimes, the only best way na ipakita sa'yo ng Panginoon ang plano niya ay guluhin ang plano na meron ka. Amen? Why? Because God wants you to fully see. Buong-buo mong makita ang totoong kayang gawin niya sa buhay mo. The same with Mary and Joseph. Mary and Joseph did not know what to do. Pero isa sila sa ginamit ng Panginoon for the whole transformation of the world. Tama po ba? The time that Mary and Joseph was used by God to deliver Jesus, ito yung panahon na hindi nila alam yung gagawin. Pero it's just a normal day. Sabi nyo nga po, normal day. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon, tinanggap nila yung purpose ng Panginoon, they have transformed the world. Nailigtas na kayong lahat dahil nang dinala ni Mary si Jesus. And up until today, nararanasan mo yung purpose na ginawa para kay Mary at kay Joseph. Amen? Can you imagine? Kung hindi nagdesisyon si Mary and Joseph, baka pwede nga po nilang ipalaglag yun eh. Tama po ba? Are you there? Pwede nilang ipalaglag yun kasi hindi naman sa kanila yun. Pero no, because they have decided to follow and to trust the Lord. Tinanggap nila fully yung ibinigay na plano ng Panginoon. That's why today we are experiencing Christmas. Kaya pala may Pasko. It's because of these two people na unang nagplano, pero hinayaan si Lord na ang plano niya ang masunod. Amen? They have a life prepared. May plano sila para sa future nila together, Mary and Joseph. Pero dahil ginamit sila ng Panginoon for a purpose, they have been a contribute, o isa sila sa ginamit ng Panginoon for the transformation of the world. That's why we are experiencing Christmas. Up until today, we benefit from that decision. Amen? And right now, masasabi mo na lang, fast forward, Lord, salamat, kasi nagdesisyon si Mary at si Joseph. Amen? Thank you, Lord. Because Mary and Joseph accept that decision, accept that plan. Magpapasalamat ka na lang sa Panginoon kasi may mga pagkakataon sa buhay mo na wini-withhold o hinaharang. May mga nasira ng plano sa'yo, pero hindi para palungkutin ka. Hindi para palungkutin ang Pasko mo, kundi because God knows what He is doing and sooner or later you will realize, Lord, buti na lang. Buti na lang pinakailaman mo. Buti na lang kinilusan mo. Amen? Lord, buti na lang napigil mo. Lord, buti na lang inalaw mo. Pero during the time, maaaring galit ka kay Lord. Lord, ano ba yan? Bakit ba ganyan? Pero after that season, sasabihin mo, Lord, buti na lang pinakailaman mo. Amen? Ngayong hindi mo naiintindihan, ngayong hindi mo nakikita sa iyong puso, but I pray, yung sitwasyon na meron ka sooner or later, the Lord will reveal to you its purpose. Amen? Kaya right now, maaaring sabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat po, buti na lang pinakailaman mo. Lord, buti na lang kinilusan mo. Because right now, all I'm going to do is to trust you even when I don't understand what is your plan. I'm going to trust your purpose, Lord. Kasi bakit? Balikan po natin yung passage, verse 22. Sabay-sabay po nating basahin. Nangyari nga, sabay-sabay po tayo, yung may energy. Parang ano po
Yung hindi po magbabasa, walang pamasko. Okay, 1, 2, 3, go! Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Ibig sabihin, nangyari lahat ng yon, even in the most unexpected way ng kanila pong mga buhay. Grabe! Ibig sabihin, may salita na si Lord. At ang gusto ng Panginoon, mapangyayari kung ano yung sinabi niya. Amen? Kung hindi po nag-decide si Mary and si Joseph, verse 22 will not happen. Sabi doon, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. Ano po nangyari? Verse 23, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Amen? What's the meaning of all this? Summarize ko po sa inyo. Mary and Joseph, may plano sila. May plano sila for their marriage. May plano sila for their family. But God interrupted that plan. Nabuntis si Mary. And that baby is Jesus the Messiah na magliligtas sa ating lahat. It's an unexpected way. Pero alam mo kapatid, if Mary and Joseph did not embrace that, we will not have the essence of Christmas. Ano po yun? Yung essence of Christmas? Ang essence po ng Christmas is the word Emmanuel. Kaya pala nabuhay si Jesus sa atin. God is with us. Amen? Kasama natin ang Diyos. That is the revelation that wants to instill in our hearts today. Na sa mga panahon na hindi mo naiintindihan kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, the story of Christmas will remind us that even your plans have been disrupted, even it has been distorted, God's plans will always prevail in our lives. Amen? Kaya pala po, alam niyo po, sobrang saya kapag Pasko. Sobrang saya ng Christmas. Bakit? It is a reminder na may nag-iisang Diyos na nabuhay dito sa lupa. Meaning that He is always with us. Kasama natin ang Diyos. Amen? Kahit sa mga panahon na wala ka ng plano sa buhay, mga panahon na, Lord, wala na talaga ako magawa. Kapag pinagkatiwala mo, and you know the meaning of Christmas, ibig sabihin nun, God is going to be with you. Amen? God is with you. Sabihin mo nga sa tatlong katabi mo, God is with us. Kapatid, God is with you. In a normal day, God is with you. Kung may mga plano na hindi naaayon sa plano mo, wag kang mag-alala, kapatid. Why? God is with you. Kasama mo ang Diyos. That is the essence of Christmas. Alam niyo po bakit Christmas? Because it only means, kaya po Christ. Kaya pag bumabati po kayo, this is a reminder, huwag niyo pong gawing Xmas. Sino po ba nagturo ng Xmas? Huwag niyo pong gawing Xmas. Why? Because you're limiting God. Parang inaalis niyo si Jesus Christ in the meaning of Christmas. We are celebrating Christmas because we are celebrating the birth of Christ na palaging sinasabi, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdaraanan mo, God is with us. Amen? Pwede po ba tayong tumayo lahat ngayong umagang ito? Church, I believe that God is in this place. God is with us. When I was reading yung inaaral ko po to, the Lord revealed to me. Sabi ko, Lord, bakit yung Christmas, December? Pwede namang January, tama po ba? Pag pasok ng taon. O kaya February, kasi araw ng pag-ibig, or buwan ng pag-ibig. God is love, tama po ba? Sabi ko, Lord, bakit kaya December yung nangyaring Pasko or birth mo? Bakit ka pinanganak ng Christmas? Bakit taglamig? Bakit ganyan? I asked the Lord. Sabi ko, Lord, bakit December? Sa dinami-dami ng buwan, 12 yung buwan sa isang taon. Lord, bakit December? It only reveals to me
Na kaya pala po December, it reveals to me, the Lord wants to impart to us. Na sa buong taon na pinagdaraanan mo, January, February, March, hanggang December, hanggang dulo, gusto sabihin ng Panginoon, nakasama natin ang Diyos. Amen? Yung pagkasilang ng Panginoon at the end of the year 2025, December, it only pertains to us. Every year may Pasko. Every year gustong i-remind ng Panginoon. Bawat pagkatapos ng isang buong taon, gusto i-remind ng Panginoon sa bawat isa, anak, kasama mo ko. Dumaan yung buong isang taon, anak, kasama mo ko. Sisimulan mo ulit yung panibagong taon, anak, kasama mo pa din ako. Amen? God is going to be with you in the end of the year and even in the beginning of the year. Kung sinamahan ka ng Diyos from the start of 2025, sinabi mo, Lord, ito yung plans ko, pero walang nasa katuparan. Kapatid, wala mang nasa katuparan sa lahat ng plano mo. Pero sa lahat na nangyari sa buhay mo in 2025, God is with you. Amen? Kasama mo ang Panginoon. And right now, as we celebrate Christmas, this is a reminder na sa pagpasok ng 2026, sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Amen? God is still going to be with us. Mangyari na ang lahat ng mangyari sa buhay mo, pero sasamahan pa din tayo ng ating Diyos na buhay because the God that we serve is a good God. Amen? Right now, as you worship God, kung gusto mo na ipagkatiwala ang buhay mo sa Panginoon as you worship the Lord, let us sing this song to God. Na sa pagkanta mo, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, I trust in you. Sa lahat ng pagkakataon ng buhay ko, sa lahat ng sitwasyon, Lord, I will trust in you. I trust in your ways. I trust you always, Panginoon. And right now, as we come to God, maaari ba na as we close our eyes and worship God, buong puso na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ano man yung nangyayari sa buhay ko, ano man yung sitwasyon na nangyayari sa akin, maganda, hindi maganda, nasa plano o wala sa plano, Lord, I want to trust you. Because the essence of Christmas is because you are with us, Panginoon. Come on. That I may give you all the praise. Come on. Say to God, I trust in you, all your promises. You never leave me, nor buong puso, forsake. sabihin mo sa Panginoon, Lord, I trust in Take me you. always by your hand. Sa buong 2025, ipagkatiwala mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo din ang 2026. Come on, sing unto the Lord. And tell to God, Lord, I trust in you. All of my ways. Help me live to know you more. That I may give you all the praise. Oh, I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Come on, sing unto the Lord Lord, I and put sabihin my mo, trust in, I trust in you all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more. That I may give you all the praise. Oh, I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I Minsan put pa, my trust, I trust in you. all of my days. Pwede I bang trust ipagkatiwala in mo you. sa Panginoon? Huwag All mong tingnan ang of iyong mga my kaliwat kanan. Let go of your pride. Help me Let go of live your to ego know and you give it to the Lord. more.
At sabihin mo, Panginoon, I will trust in you. that I may Ibibigay ko give sa iyo ang buong pagtitiwala all ko, the Panginoon. praise. Na anumang sitwasyon, kilusan mo. I trust in Pakialaman mo, you, Panginoon, ang all buhay your ko. promises. Come on, sing it to God. You Never leave me, nor forsake. Take me always always by your hand. Minsan pa, sing unto the Lord, I put Lord. my trust in, I trust in you. all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Lord, I put my trust in you. In you. Lord, I put my trust in you. Father God, as we end 2025, salamat Panginoon sa show na ginalawan mo. Salamat Panginoon sa mga plano namin na ininterrupt mo. Lord, in our normal day, I pray na patuloy mong pakialaman ang aming mga buhay. Lord, fix our lives. Hayaan mo na palagi kang maging sentro ng aming mga buhay. And Lord, as we have the essence of Christmas, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming protektahan wherever we go. In every plans na hindi para sa amin. In every declaration, O God, na ginagawa sa amin. Lord, let it manifest into your will, O God. Hayaan mo na ang bawat plano na meron kami ay palaging umalign sa mga plano mo sa aming mga buhay, O God. And Lord, as we come to 2026, ano man ang plano na meron ng bawat isa, ikaw, Panginoon, ang kumilos. Ikaw ang mangialam, ikaw ang gumalaw, at ikaw, Panginoon, ang humawak ng bawat plano namin for the year 2026. Lord, as we celebrate your birth, O God, as we celebrate Christmas, hayaan mo, Panginoon, na mailagay sa aming mga puso ang totoong meaning ng Pasko ay ang tanging pagdakila sa pangalan mo na si Jesus, O God. Lord, as we come to you, as we worship and praise you and thank you for everything in the year 2025, Lord, hayaan mo na palagi naming ideklara that you are always with us. Ikaw ay palagi naming kasama. Ikaw ay palagi naming kaakbay. Ikaw ay palagi naming kaakibat, Panginoon. Salamat, O God. At sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay sumigaw ng Amen and Amen and Amen. Praise God.